muli, binabati ko kayo sa matamis na pangalan ng ating Panginoon. And we're happy to be in the house of the Lord once again. Isang kagalakan na magkatipon sa pangalan ng Panginoon. Dahil utang natin ang ating buhay sa Kanya. Amen. Ang ating hininga, ang ating lakas. Amen. Ang ating buhay, we owe them to the Lord Himself. Wala tayong dinala. The Bible said we were born here naked and we will bring nothing with us when we leave. But the most important thing ay matanggap mo si Kristo sa buhay mo. Amen. At sabi ng Bible, for without me, sabi ni Jesus, amen, you can do nothing. Kaya sa umagang ito, we just worship Him and give Him glory and honor. Pasalamatan natin siya, papurihan natin siya, bigyan natin siya ng kaluguran, amen, kaluwalhatian, because that's just fitting to a Christian. Amen. So we'll be speaking about this morning on God's unconditional love, but with conditional stipulations. Alam natin, God loved us unconditionally. Amen. When we were sinners, yet, amen, God saved us. Jesus died for you and me. Amen. Before the foundation of the world, He saw you. Nakita niya, amen, ang buhay mo sa lupa, and He wrote your name in the Lamb's Book of Life, so that pagdating mo rito, amen, mayroon kang atonement, mayroon kang blood, amen, na siyang linis ng iyong mga kasalanan. So this morning, we would like to speak about that subject. Dahil mayroon din tayong gagawin, amen. Aside from what Jesus did, amen, you have to have faith, because without faith, it is impossible to please God. That is God's condition, amen. Without faith, it is impossible to please God. Kaya tayo tumayo sa umagang ito at ating basahin ang scripture, mga paalala ng Panginoon sa atin kung paano tayo mamuhay ng tama o wasto sa Kanyang harapan at upang tayo maging katanggap-tanggap sa Kanyang dakilang pangalan. Amen. So, speak on God's unconditional love with conditional stipulations. We'll read from Jeremiah chapter 9, 23 and 24 verses. Sabi po rito ng Biblia, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, said the Lord. Amen. Amen. Sa Tagalog, sabihin natin, o basahin natin, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, at huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang nauunawaan at nakikilala ako. Amen? Kilala mo ba ang Diyos? Amen. Na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. So, ang ating Panginoon ay dakila at siya ay nagpaalala sa atin. Amen. Na wala tayong pwedeng ipagmayabang. We have nothing to be proud of except for the glory and the grace of God in our lives. Amen. The Bible said, for by grace we are saved. Ito po ang sabi ng Panginoon sa Kanyang salita. Amen. Sa biyaya tayo ay nangaligtas. So sa biyaya, sabi rito, it's not of yourselves. Hindi dahil sa may ginawa ka o dahil mabait ka. See, it's not of yourselves, but it is a gift of God. Ang kaligtasan pala ay regalo sa atin. Isang kaloob. Amen. By grace are you saved, but through faith. Hindi sapat na may grace lang, kundi kailangan mayroon ka ring faith. Amen. To believe and receive that grace that God has given you. Not of works, hindi sa mga gawa mo.
ikaw naligtas, kundi, amen, sabi rito, kundi sa biyaya ng Diyos dahil wala tayong pwedeng ipagmalaki. Lest any man should boast. See? If we can say that we can save ourselves, we can change ourselves, then Jesus died in vain. Bakit pa kailangan mamatay si Kristo sa krus kung kaya mo na rin namang maligtas sa ganang iyong sarili? Kailangan mo si Jesus sa buhay mo. You need Jesus in your life. For He is the way, He is the truth, and the life, and no man can come to the Father except by Him. So, kaya malinaw mga kapatid, ang Panginoon ay dumating, amen, dahil nakita niya na ang tao ay walang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. He is our Savior, our Redeemer, amen. He is our healer, nasa Kanya na lahat-lahat. Amen. So, kaya sabi rito, tayo'y tinubos. God loved us with unconditional love before we meet any of His condition. Amen. Bago pa tayo, amen, makagawa ng mabuti, ay gumawa na ang Diyos ng kabutihan sa atin. Sabi sa Romans 5:8, but God commended. The word commend is like to recommend His love to us. That in that, while we were yet sinners, habang tayo makasalanan pa, Christ died for us. Namatay na si Kristo kahit ikay makasalanan pa. Hindi ka na hinintay na magsisi muna, kundi nauna na ang kabayaran sa ating pagkakautang. Amen. The solution came before the problem, amen, has ever taken place. Jesus died. He is the Lamb that take away the sins of the world. He was the Lamb slain before the foundation of the world. So, lahat ng kasalanan mong nakalipas, take note, nakalipas, amen, ay pinatawad na ng Panginoon. That doesn't give you a license to commit sin. Again, dahil sa biyaya, ligtas na ako, pwede na ako magkasala uli. No. Amen. Kundi, sabi ng Bible, ang tunay na anak ng Diyos ay nag-iingat na masaktan niya ang damdamin ng Diyos. Ayaw natin, amen, na ang Diyos ay mabigati o siya ay maunsyami sa ating mga gawa. Kaya tayo ay nag-iingat na masaktan natin ang Panginoon. Kaya kailangan natin ng faith. Sabi rito, ang pananampalataya ang siyang magliligtas sa atin. Ito po ang sabi ng Hebrews 11:6. Kung ating babasahin, sabi rito, but without faith, it is impossible to please Him. So, kung gusto mong mapalugdan ng Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya. Saan? Sa Biblia. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. So, ang salita ang siyang magbibigay ng pananampalataya sa iyo. Wala tayong sarili nating pananampalataya. We don't have our faith. Amen. God gives you the faith of His Son, Jesus. By the faith of the Son of God, sabi ni Paul, amen, I live no more by myself, but I live by the faith of the Son of God. Not faith in the Son, but the faith of the Son of God. Kaya kailangan natin ng pananampalataya. How can you show your faith? By your works. Because faith without work is dead. So meron pa rin tayong gagawin. Ano yun? Pagsunod sa salita ng Diyos. Jesus said, if you love me, obey my commandments. So, may gagawin pa rin tayo. May kondisyon pa rin ang Panginoon. Although He saved you unconditionally, but you have to do something. Brother Branham said, by grace we are saved, but we obey God in appreciation for the grace that He has extended to us. Okay, tingnan natin dito sa Romans 5:1. Therefore, being justified by faith. So, God can never justify a person without having faith first. So, you're not justified by the law, but you're justified by faith in the one who obeyed the law for us. Sino ang sumunod sa kautusan para sa atin? Si Jesus Christ. Why? The Word, the Bible said, for the wages of sin is death. Amen. Anong ibig sabihin? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And we were all born sinners. So dapat tayo mamatay lahat.
Amen. Ang parusa, dahil tayo makasalanan. Romans 3:23, for all have sinned and fell short of the kingdom of God. Pero hindi tayo namatay. Sinong namatay para sa atin? Si Jesus Christ, ang siningil ng Diyos. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. And the chastisement, yung pagpalo para sa ating kapayapaan, was upon Him. And by His stripes, we are healed. Sa latay ni Jesus ay pinagaling na tayo. Amen. Hindi ka pinagaling ng mabuting ugali mo. Hindi ka niligtas ng mabuting abilidad mo. Amen. Sa latay ni Jesus, doon tayo naligtas. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. He deserves the glory and the honor. Amen. Sa Kanya nakasalalay ang ating kinabukasan, ang ating kaligtasan, lahat, mga kapatid, we can attribute all to Jesus. Sabi ng Bible, in everything you do, in word or in deed, do it all in the name of Jesus Christ for the glory of God the Father. So, kaya mga kapatid, kailangan ng faith. Faith is the basic foundation to Christianity. Sabi ng Biblia, sino lang ang magkakaroon ng faith? Yung mga pinili niya. Not everyone can have faith. See, maraming tao na gustong mapagaling, pero ilan lang ang nakakatanggap ng healing. Here, let me read to you Acts 13:48. Ano po ang sabi rito? As many as were appointed to eternal life, believe. Ano raw po? Ang lahat ng mga itinalaga sa buhay ng walang hanggan ay nanampalataya. So, sino ang mananampalataya? Na tunay, yung mga appointed, yung mga elected, yung mga chosen of God before the foundation of the world. Amen. Because why? Faith is an evidence that things that you cannot see. Maraming tao, they could not have faith because they only believe the things that they can see. But in order to have faith, you have to believe in God, whom you do not see. Amen. Kaya sabi rito, therefore our faith is the result of being chosen and appointed to believe. Bakit ka nandito? Kasi ikaw ay isa sa mga itinalaga ng Diyos. You were chosen by God when? Before the foundation of the world. And you can do nothing but come to God. For without Him, you can do nothing. See, wala tayong magagawa. Tumakas man tayo kagaya ni Jonah, ibabalik niya tayo sa tamang landas. Amen. Umayaw man tayo, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon. Si Moses umayaw dahil siya'y nauutal na. Wala na siyang abilidad. Nung siya'y tinapo ng Diyos o ni Paraon doon sa ilang for 40 years. But God used Moses because he was predestinated to be the deliverer for the children of Israel. So, kaya mga kapatid, kapag ikay appointed, tinawag ng Panginoon, lalapit ka sa Kanya. Amen. No matter what, God will make a way for you na makarating sa iyo ang mensahe. Gagamit siya ng tao, gagamit siya ng mga mangangaral, gagamit siya ng propeta. Amen. So, maging si Pablo, sabi niya rito sa Titus 1:1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect. Amen. Nakasalalay sa pananampalataya ng mga pinili ng Diyos. Amen. So without faith, mahirap tayo makalapit sa Panginoon. Kasi ang faith is understanding the Bible. Amen. Maraming tao ayaw nga magbasa. How much more to understand? Sabi ng Biblia, blessed is he that readeth, amen, and do it, the things in this book of prophecy. Amen. Blessed, pagpapalain yung mga tao na nagsasaliksik ng kalooban ng Diyos. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all the things that you need shall be added unto you. Yan ang kondisyon ng Diyos. Seek ye first. May gagawin ka. That is His condition. Although He saved us unconditionally, but He has some conditions that we need to perform. Amen. Kasi ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Saan mababasa po yan? James chapter 2.
Let's read verse 17 to, 17, 18, 20, 26. Tingnan natin. Sabi ni Santiago, even so, faith, if it hath not works, is dead being alone. Anong ibig sabihin daw? Sabihin mo may faith ka, pero hindi naman makita sa gawa mo. Sinasabi mo, may faith ako, pero hindi ka naman dumadalo sa gawain. Amen. May faith ako sa salita ng Diyos. Hindi ka naman nag-amen sa salita ng Diyos. May faith ako sa Panginoon, pero hindi ka naman namumuhay bilang Kristiyano. Kaya sabi ni James dito, a man may say. Pwedeng sabihin ng tao, thou hast faith, and I have works. Sabi niya, shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Ipapakita ko ang faith ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa. Kaya nga sabi ng Bible, by their fruits you shall know them. Amen. Ang pananampalataya, may bunga yan. Hindi lamang dahon, hindi lamang talukap o sanga, may bunga. Amen. Mayroong fruits of the Holy Spirit sa buhay ng Kristiyano. Kaya sabi niya sa 20, but will thou know, O vain man, that faith without work is dead. Amen. May pananampalataya ka ba sa umagang ito, kapatid? Amen. At I believe, amen, makikita yan sa gawa mo. Sumusunod ka ba sa salita ng Diyos? Obedience is better than sacrifice. See? Kaya sabi dito ng verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. So kailangan maging committed tayo sa Panginoon. Hindi lamang tayo convinced and concerned, but we must be committed. Amen. Hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon, maglilingkod tayo sa Kanya habang buhay. Walang atrasan. Amen. Wala na itong pahina-hina dahil, praise God, sabi ni Lord, pag ikaw ay maligamgam, isusuka kita mula sa aking bibig. Gusto niya mainit na paglilingkod. Amen? Kaya tumalinaw ng quotation ng prophet dito. Basahin natin sa Hebrews chapter 6. Grace is what God did for you. Biyaya raw ang ginawa ng Diyos para sa iyo. By grace you are saved. Amen? And works is what you do. O may gagawin ka rin. Para saan? In appreciation of the grace that He showed to you. Hallelujah! Meron tayong gampanin, mga kapatid. Hindi tayo paupo-upo lang. Ligtas na ako, okay na, rapture na ako. No. You have to serve Him. If you love Him, you like to do the works of the Lord. Certainly because then you love Him. So if you love your wife, you will help her in the household chores, di ba? You will provide for the family, di ba? Ganun ang pag-ibig, mayroong makikitang gawa. Hindi puro salita lang, I love you, pero hindi naman makita sa iyo, di ba? See, kailangan po mayroong gawa, di ba? So you bring her chocolates, your wife, during her birthday, may roses, so di mo nakakalimutan, di ba? So kaya sa Panginoon din masigit pa, mga kapatid. When you say you love God, amen, and you don't show it, see? How can people know that you love God? Amen. Kaya si Abraham, sabi dito ng Biblia, Abraham was saved by faith, and that faith made him to work. Led him to work the work of God. Basahin natin, mga kapatid. Sa James 2:17. Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac, his son, upon the altar? Noong si Isaac ibinigay ng Diyos kay Abraham, amen, for the love of God, He gave Abraham a son. And Abraham waited for 25 years before that son came. But here you can see that God asked him to offer Isaac on the mountain as a sacrifice. See? And because of the faith of Abraham in God, he did not question or complain. Kaya sabi rito, he was justified by his work. What was the work? He went to the mountain and went up and brought Isaac there.
Ginawa niya kahit masakit sa kanya na mawala ng anak, di ba? Kay tagal kong inantay ang anak na ito, 25 years, ngayon kukunin mo sa akin, Lord. No, he never doubted God. Alam niya na kayang palitan ni Lord, kaya niyang buhayin yun kahit yan ay mamatay, pero he believed God. Kaya sabi rito, it was imputed unto him as righteousness. Okay, 22, seest thou how faith wrought with his works? Yung kanyang gawa ay dulot ng pananampalataya. And by works was faith made perfect. Amen. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, believing his faith, and it was imputed unto him for righteousness. Yun ang naging katuwiran ni Abraham, yung kanyang pananampalataya. And he was called the friend of God. Tinawag pa siyang kaibigan ng Diyos. You see how that by works a man is justified and not by faith only. Amen? So, likewise also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way? Si Rahab the harlot, a prostitute, believed in the promise of the two spies. Nasabi roon, maglaylay ka lang ng pula na kurtina o tela sa bintana mo at hindi ka maisasama sa lahat ng mga mamamatay dito sa Jericho. See, when they attacked that place, Rahab, amen, the harlot, had faith. Sa totoo lang, napangasawa pa niya yung isang general, captain ni Joshua, si Salmon, mga kapatid. Amen. So, doon pa dumaan si Jesus Christ sa lahi niya yon through a harlot. Hallelujah. So, kaya makikita niyo mga kapatid, God knows to predestinate His people. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, bakit prostitute yun, Lord? Bakit gagamitin mo yun para doon ka dumaan sa lahing yun? Di ba? So, we cannot understand. You cannot explain God. Sabi nga ni prophet, pinagawa niya si Moses ng kaban ng tipan na may dalawang anghel doon na nililok. Amen. Pero ang kanyang utos, huwag kayong gagawa ng mga inanyuan sa langit, sa lupa. Pero pinagawa niya si Moses ng dalawang. So you cannot explain God. There are some exceptional cases in God's law. Amen. Praise the Lord. Okay. So anong gagawin natin? What must we do to show our faith? That is the question. So, unang-una mga kapatid, let's go to 1 Chronicle or 2 Chronicle 7:14. So, ito ang kondisyon ng Panginoon. Yes, He loved us unconditionally, but you have to do something to please Him. If my people, which are called by my name, shall humble themselves. Unang-una, magpakumbaba ka sa Panginoon. Humble. And then what? Pray. Ilan sa atin na nagpipray dito, mga kapatid? Baka iba sa atin nakakalimutan na magpray. So, magpray tayo and seek my face. Hanapin mo ang kanyang mukha. Ano bang mukha ng Diyos? Itong salita na yan. See? Siya, He is the Word made flesh. And turn from their wicked ways. Lumayo kayo sa mga likong gawa. And then, I will hear from heaven. Saka ko kayo mapapakinggan mula sa langit, and I will forgive their sin, mapapatawad ang iyong mga kasalanan, and I will heal their land. Pagagalingin ko ang inyong lupain. Alam niyo ba ito galing sa lupa, itong katawan natin? Amen? Made of 16 elements. Iyan ang lupain mo. Pagagalingin ni Lord ang iyong katawan. Amen. Kapag ikay nagpakumbaba, ikaw ay nanalangin at hinanap mo ang kanyang kalooban at lumayo ka sa mga malikong gawa. That is the conditions that God has laid out for us. So, amen. Kaya makikita natin, hindi lang yan, kailangan tayo magsisi at magpabautismo. Amen. Yan po ang sabi dito sa Lucas 13 at Acts 2:38. Sabi ng Panginoon, I tell you, nay, but except you repent, ye shall all likewise perish. Kailangang magsisi. Dahil kung hindi, tayo ay mapapahamak lahat. Kaya sa mga gawa, 2:38,
Amen. Nangaral si Apostol Pedro na pinagbigyan ng susi sa langit at lupa. Sabi niya, repent, mangagsisi kayo, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Mabautismohan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Para saan? For the remission of sin. Para pala mapatawad ang iyong mga kasalanan. Magsisi ka at magpabautismo. Dahil kung hindi, makasalanan ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kapag hindi ka nagsisi at nabautismohan sa pangalan niya, makasalanan ka pa rin sa harapan ng Diyos. Gusto mo ba yon? No. So we want to be, amen, holy in the sight of God. Amen. Kapag ginawa nyo to, mayroon pang bonus, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Matatanggap mo pa ang kaloob na Espiritu Santo. Amen. Walang kalugian, mga kapatid, ang tayo'y lumapit sa Diyos. Amen. Na tayo'y tumanggap sa bautismo at tayo'y tumalikod sa kasalanan. Amen. Nakita natin, nagpatutuo kanina si Brother Israel. Sabi niya, dati salbahe ako. Amen. Lahat tayo. Ganun, mga kapatid. Di ba? May kanya-kanyang kasalbahihan tayo noon. Pero ang Panginoon, amen, hinugasan ka, binago ka, at niligtas ka. Amen. Nilinis ka ng Diyos. At ngayon, hallelujah, you are justified, sanctified, and baptized by the Holy Spirit. Hallelujah! Glory to God. Napakabuti ng Panginoon. But we must believe and we must obey. Amen. Ito ang isa pang mabuting bagay kapag tayo ay nanampalataya at nabautismuhan, magkakaroon ka ng kapangyarihan laban sa kaaway, sa dyablo. Basahin natin, mga kapatid. Mark 16, verse 16 to 18. These are the words of Jesus Christ Himself. Sabi niya, siya na manampalataya, he that believeth and is baptized at mabautismuhan shall be saved, ay maliligtas. Kaya napakahalaga ng manampalataya at mabautismuhan. At ang hindi manampalataya ay parurusahan. But he that believeth not shall be damned, shall be condemned. And these signs, ito ang maganda sa 17, ito ang mga tanda na susunod sa kanila na mananampalataya. Mayroon pang power and authority na binibigay sa atin. These signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. Magkakaroon ka ng kapangyarihan na mapalayas ang mga demonyo sa paligid mo, sa buhay mo. Demonyo ng inggit, demonyo ng pagkatakot, ng doubt, lahat yan. Demonyo ng sakit, demonyo ng takot, lahat ng demonyo. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka. Amen. Kaya mong gawin yun. At lalayas ang diablo sa buhay mo. He will flee, amen, from you. Amen, this sign shall follow them that believe. They shall speak with new tongues. Makahawak man sila ng ahas, hindi sila maano. They shall take up serpents, at makainuman sila ng may lason, hindi sila mapapahamak. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. At ito pa, they shall lay hands, magpapatong sila ng kamay sa may sakit, at sila'y magsisigaling. Amen. And they shall recover. Hindi mo lang alam, meron ka niyan. Ang mama mo may sakit, ilay hands mo. Amen. Praise God. Hindi na nga sabi, kailangan panalanginan, ilay hands mo lang. Yung anino nga lang ni Pedro, gumaling na eh. Anino pa lang yun. Di ba? Yung mga nilay hands in Lord, si Bartimaeus, amen. Yung anak, yung batang namatay at nabuhay na maguli. These same powers, sabi ni Lord, amen, the works that I do, you shall do also. Even greater works you shall do, because I go to my Father. Iniwanan niya sa atin ang power. Amen. Kailangan malaman mo, know thyself, na may power ka. Hindi power sa politika o power sa popularity. Power ni Jesus ang nandyan sa'yo. You must realize and recognize that, kapatid. Hindi head knowledge lang. Oh, alam kong minsay, alam ko na yan, marami na ako nabasa. Nasaan ang power? You have to apply. Amen. The token, the power. Hindi katalunan. Isa kang mananagumpay kay Jesucristo.
Ang tunay na Kristiyano, you are a more than conqueror in Christ Jesus. Amen. You are the happiest person on earth, dapat kapatid bilang Kristiyano. Dahil nandyan, nakapaloob, amen, sa kanyang pangako, ang mga karapatan at mga pakinabang na magagamit mo sa iyong pamumuhay. Amen? Kailangan mo ng customer sa negosyo, mag-pray ka, iluhod mo sa Panginoon. And God will hear your prayers, di ba? So, tingnan pa natin, ano pa ang gagawin natin para masunod natin ang Panginoon? Sabi rito sa John 14:15, sundin natin ang kanyang mga kautusan. Jesus said, if you love me, how many loves Jesus today? Mahal niyo ba ang Panginoon? Anong patunay? Keep my commandments. Sundin mo ang aking mga utos. Amen. Sabi ni Jesus, ye are my friends if you do whatsoever I command you. John 15:4, sabi pa niya sa John 14:21, he who loves me will be loved by my Father. Amen. Kung mahal mo si Jesus, mamahalin ka rin ng Ama. Amen. Nasusundan po ba natin, mga kapatid? Yan po ang napakahalaga na hindi lamang tayo nagbabasa, kundi naunawaan natin yung binabasa natin. Obedience is key to God's blessing. Ang pagsunod, mga kapatid, ito pa, sabi sa Deuteronomy 11:26, gusto niyo bang ma-bless? If you want to be blessed, obey God's commandment. Sa Deuteronomy 11:26, ito ang sabi ng Panginoon sa bayang Israel, behold, I set before you, mamili ka, this day, a blessing and a curse. Isang pagpapala at isang sumpa. A blessing if, pag sinabing if, it's conditional. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God. Amen. So makakaasa ka na pagpapalain ka kapag sumusunod ka sa kautusan ng Panginoon. But a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God. Grabe, sumpa pala ang darating sa iyo kapag hindi ka susunod sa kanyang salita. So kaya yan ay pagpili. You are a free moral agent and you choose between right and wrong, good and evil, a blessing and a curse. So kaya malinaw, mga kapatid, kapag tayo sumusunod, amen, all things will work together for good to them that love God. Lahat ng bagay magkakalakip-lakip na gagawa sa ikabubuti ni yaong umiibig sa Diyos. Amen. Sila na mga tinawag ayon sa kanyang nasa, and to them who are the called according to His purpose. Amen. Amen. So, tingnan natin dito sa isa pang quotation or verse. Alam nyo ba ng pagsuway sa Diyos ay isang bagay na kinamumuhian ng Panginoon? Okay, let's read from 1 Samuel 12:15. But if ye will not obey the voice of the Lord, pang hindi kayo susunod sa tinig ng Panginoon, but rebel, sumuway, kumontra, lumaban, against the commandments of the Lord, then shall the hand of the Lord be against you. Ang kamay ng Panginoon ay magiging laban sa iyo as it was against your fathers. Saan pa mababasa? Ito pa sa Joshua 24:20. If ye forsake the Lord, kapag iniwanan mo ang Panginoon at naglingkod ka sa mga Diyos-Diyosan and serve strange gods, then He will turn and do you hurt. Sasaktan ka ng Diyos and consume you after that He had done good to you. Kahit ginawan ka na ng mabuti ng Diyos, pero kung tatalikod ka sa Kanya, makakaasa ka. Amen. Ng pagsaway ng Panginoon. Diba sabi ni Lord? Sila na aking iniibig ay aking sinasaway at itinutuwid. Amen. I rebuke and chasten them that I love. Kaya magpasakop tayo sa Panginoon. Huwag tayo magrebelde. Amen. Huwag tayong mag-complain o mag-murmur sa Panginoon. Ang gusto niya, magpasalamat ka in everything. Give thanks, for that's the will of God concerning you. Amen, mga kapatid? So, kaya napakahalaga na mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Ito ang kanyang mga palatuntunan. If you want to be blessed,
God gives us His Word on how to be blessed. Amen. Ito pa, you must abide in Jesus. Manatili ka kay Jesus. If you want to be blessed, amen. And Jesus is the Word. Stay with the Word if you want to be blessed. Sabi rito, John 15:7. Jesus said, if you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask. Humingi ka kahit na ano. Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Mangyayari. Gagawin ito para sa inyo. Ano ang kondisyon? Manatili ka lang dito, kapatid. Sumunod ka sa kanyang salita. Mag-pray ka. Lagi mong i-acknowledge ang presence ni Lord sa buhay mo. At anumang kahilingan mo, amen, ay ipagkakaloob niya. Hallelujah! John 10:9. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Praise God. Isipin mo na lang, pintuan ng bangko, pintuan ng grocery. Sabi ni Lord, ako ang pintuan sa langit. By me, if any man enter in, sino mang papasok sa akin, he shall be saved. Una, siya ay maliligtas. Pangalawa, he shall go in and out and find pasture. Siya ay papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Amen. Green grass. Kung pag-usapan natin, natural sheep. Amen. Green grass. Yan ang pagkain ng tupa. Tayo, anong pagkain natin, mga kapatid? Salita ng Diyos. Amen. At ang salita ng Diyos, magbibigay sa inyo ng prosperity at success. Amen. Di ba sabi ni Lord kay Joshua, manatili ka lang sa batas ni Moses. Amen. Huwag kang lumingon sa kanan o sa kaliwa. Diretso lang. Amen. At maging matatag ka lang at maging malakas, sabi niya. At ang aking salita ay lagi mong ibigkis, amen, sa iyong liig, amen, ilagay mo sa iyong noo, amen, at ito'y gagawin ka nitong matagumpay at pinagpala. Joshua 1:8, mga kapatid. Praise God. Amen. That's God's Word. Patutunayan ng Diyos sa iyo yan. Kung ikaw ay mananatili sa paglilingkod sa Kanya. And then, ito pa, isa pang kapangyarihan na binigay ni Lord sa atin. Kapag nanatili ka sa Kanya, magkakaroon ka ng spoken word power. Amen. Magkakaroon ka ng, amen, ng isang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasalita. Saan mababasa, Pastor? Luke 17, verse 6. Sabi ng Panginoon, the Lord said, if you have faith as a grain of mustard seed, kahit kasing liit ng butil ng mustasa ang faith mo, ye might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Yung puno raw, pwede mong utusan. Ano pa, kahit bundok, sa Matthew 21:21. Sabi ni Jesus, if you have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but ye shall also say to this mountain, be thou removed, and be cast into the sea, and it shall be done. Praise God. Hindi sinungaling ang Panginoon. May kinauukulan ang pangakong niyang yan, at yan ay para sa mga believers. Speak the word. Joshua said to the sun, Sun, manatili ka dyan. Pinatigil ni Joshua yung araw. Di ba? Si Moses, amen. Tinaas lang niya yung kanyang tungkod, bumukas na yung pulang dagat. See? Praise God, mga kapatid. So, the same powers, Jesus, amen. Nagsalita lang siya. Si Lazarus, nabuhay. Di ba? Sabi niya, Lazarus came forth. Yung patay na 4 na araw nang nabubulok na, muling bumangon at nabuhay. See, our God is an awesome God. Amen. He's a great God, mga kapatid. Mapagkakatiwalaan ng Diyos natin. He's the God of the impossible. He can make a way where there is no way. Amen. Walang imposible sa Diyos natin. Kaya ano man ang problema mo, bundok yan. Sabihin mo sa problema mo, bundok ng problema, lumayas ka sa pangalan ni Jesucristo. Woo! Praise God, mangyayari yan. Gagawa ng solusyon ng Panginoon sa hindi mo inaasahang bagay. God loves surprises, sabi ng prophet. He wants to surprise you.
Minsan, inaakala mo lang yung sweldo mo ganito, biglang may bonus ka pala na malaki. Di ba? Praise the Lord. Amen. So, praise God. Kaya minsan, mga kapatid, ay huwag tayo masyadong mag-worry. Because God knows best. In His perfect timing, mangyayari ang mga bagay na hinaantay mo. At hindi lang yung hinihingi mo, sobra pa dyan, mga kapatid. Higit pa dyan ang nakalaan para sa iyo. Praise God. Kaya sabi ng Panginoon, manampalataya kayo, pag-aralan nyo ang aking salita. Amen. Ito ang ating buhay, mga kapatid. Sabi sa John 5:39, Jesus said, search the Scriptures. For in them you think you have eternal life. They are they which testify of me. Hindi lang natural life. Kung kailangan mo ng eternal life, nandito, sabi ni Jesus. Hanapin mo ang buhay na walang hanggan dito. At sabi niya, amen, ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Hallelujah! Ano pa? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung tinutukoy niya na all these things? Sabi niya, yung pagkain natin. Don't worry about your food, about what you're going to drink, about what you're going to put on as clothing. But sabi niya, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Dagdag na lang yun ni Lord sa atin. Huwag na mo unahin yung dagdag. Unahin mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ano pa? Maliban sa pag-aaral ng Kanyang salita, maliban sa pagsunod, kailangan din nating maging tawag dito, tiis, amen, sa mga pagsubok sa buhay. Endurance is also important. Kasi pag tumanggap ka kay Lord, sabi ni Lord, amen, may mga pagsubok na darating sa pananampalataya mo. Every son that cometh to God must be tested, tried, and proven. Ito ang sabi niya sa Mark 8:34. Mayroon siyang kondisyon. Whosoever, sino man ang gustong sumunod sa akin, whosoever will come after me, let him, number 1, deny himself. Amen. Itanggi niya yung kanyang sariling ambisyon, sariling kagustuhan, ang kagustuhan ni Lord ang masunod sa buhay mo. Ano pa? Take up His cross. Hindi literal na cross yan. Yan yung mga pagsubok na pinahihintulutan ng Lord na dumating sa buhay mo. Amen. Yung mga trials, temptation, testing, suffering, cross mo yan. So, take up your cross and follow me. Sumunod ka sa akin. Tatlo yan. Deny yourself, take up your cross, and follow me. In spite of the trials, sumusunod ka pa rin sa Panginoon. Di ba yan ang tunay na tanda ng isang Kristiyano? Hindi lang sa ginhawa, kundi kahit sa hirap, ay patuloy ka pa rin na nagtatapat sa Panginoon. Sa 1 Peter 4:12, anong sabi rito? Beloved, mga minamahal, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. Amen. Sabi ng prophet, Christianity is not a picnic. Amen. Christianity is a battlefield. Amen. Kaya nga may armor of God. Amen. Kasi meron kang kaaway, hindi mo nakikita ang diablo, spiritual wickedness in high places. Amen. Kaya sabi rito ng Panginoon, ni Peter, as though some strange thing happened to you, para bang isang bagay nakakatuwa, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Bakit ang aksidente? Bakit namatayan ako? See? Sabi rito, but rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Partaker tayo dapat sa pagtitiis din ni Lord. Hindi siya lang nagtiis, tapos ikaw hindi na. Sabi rito, kailangan, amen, maging partakers tayo. That when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Upang kapag ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag, amen, yung kaluwalhatian mo rin ay mahahayag, amen, sa kanyang banal na presensya. So kaya, amen, sabi rin nga ng Biblia ay sa lahat ng bagay, pagtiisan natin. Amen. Matuto tayo sa hirap at sa ginhawa na maging kontento sa buhay. Another scripture, Revelation 2:10, be faithful unto death,
and I will give you the crown of life. Sa Tagalog, maging matapat kayo kahit hanggang kamatayan. At kayo ay gagantimpalaan ko ng putong ng buhay. See, how many are ready to be a Christian? Amen. How many are ready to suffer things for Christ's sake? Amen. Kailangan kayanin mo yan, kapatid. Amen. Hindi lahat ay maganda, maliawalas. Hindi tayo pinangakuan ng bed of roses. Ika nga. Amen. Ang roses may tinik din yan. Amen. Kaya magpatuloy tayo, maging matatag tayo sa pananampalataya. Yun ang importante. Kung ikaw ay isang Kristiyano pero hindi ka matatag, kawawa ka at hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Diba? In the army, when you go through the army, you have to go through some hurdles. Mga trial, yung binabaril kayo, gumagapang kayo sa mga alambre, umaakyat kayo sa mga matataas. Ganon din sa Kristiyano. We are Christian soldiers, mga kapatid. Kaya ina-expect ni Lord na magiging survivor ka rin. Hindi lang survivor, overcomer din, mga kapatid. Hallelujah! Amen! Glory to God. Ano pa ang hinahanap ni Lord? Ano pa ang kanyang kondisyon? Kailangan may mga virtues na makita sa buhay mo. Virtues have to be instilled in you. Anong virtues na yan, Pastor? Ayan ang sabi rito sa 2 Peter, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kapag ang mga bagay daw na ito, mga virtues na ito nasa iyo, hindi ka magiging walang bunga o pakinabang sa kaalaman sa ating Panginoon. Ano yan? Binanggit niya yan. Balikan natin sa 5, 6, 7. Sabi niya rito, una, add to your faith. Una, faith, then virtue, and then knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and charity. Amen. Pangwalo yung charity. Pag-ibig, mga kapatid. So lahat yan ay nais ni Lord na makita sa atin. Amen? So kung wala pa tayong patience, kailangan, amen, matuto tayo magkaroon ng pasensya. Kung wala pa tayong pagpipigil sa sarili, temperance, kailangan makita ni Lord yan para mabuo ang kanyang larawan o image sa ating buhay. Amen. So, kusang darating yan kung tayo ay magpapatuloy na magpapasakop sa Panginoon. Walang tao na pinanganak na pasensyoso. Amen. Amen. Nade-develop po yan, mga kapatid. Lalo na pag binigyan ka ng isang asawang mataray, kagaya ni Moses, di ba? Yung patience ni Moses na-develop, mga kapatid. So, kaya, mga kapatid, kung laging kang may kagalit, pero balang sa bandang huli, napatawad mo rin siya, di, natuto ka ng patience, ng long-suffering, di ba? So, pinapaintulutan ni Lord yan para ma-build up tayo. Magkaroon tayo ng character of Jesus Christ to be like Jesus. Amen. So, kaya, amen, markahan nyo sa Bible nyo yan. 2 Peter chapter 1. Ano pa? Kabanalan. See, sabi ng Bible, because it is written, be ye holy, for I am holy. Holiness unto the Lord. Importante, mga sisters, magdamit kayo ng disente. Hindi yung parang yung mga makasanlibutan, halos kita na lahat ng parte ng katawan. Di ba? Mga brothers, kailangan disente rin kayo, banal sa pananalita, sa pangungusap, sa pag-iisip, sa salita, sa gawa, ay kailangan maging banal tayo, mga kapatid. Alam na natin yan, sa buhok, alam natin, mga babae, mahaba ang buhok nyo, dahil yan ang inyong kaluwalhatian. Amen. A long hair, it is given for her as a covering, and it is your glory to have a long hair. Amen. So, marami pang bagay na kailangan tayong gawin para mamuhay tayo ng may kabanalan sa Panginoon. So, alam na natin yan, madalas nating nasasabi yan, yung mga make-up na yan, hindi na nyo na kailangan yan, maganda na kayo without make-ups, mga earrings and lipsticks, all those mga bagay na yan, amen, hindi kailangan ng isang anak ng Diyos yan. Dahil there's only one woman in the Bible who painted her face, that's Jezebel, and God fed her to the dogs. Yan po ang sabi ng prophet natin. So, panghuli, mayroon pa, ano pang kondisyon ng Panginoon?
if you want to be blessed by God, amen, kailangan i-promote natin ang unity. Ang pagkakaisa sa church, sa pamilya. Amen. Kasi pag nagkakaisa ang pamilya, galit ang diablo. Nagkakaisa ang church, galit ang diablo dyan. Hindi niya matake yan na may pagmamahalan sa loob ng church. Kaya tinatarget niya yan, mga kapatid, lalo na pag ginagamit ang pamilya mo sa ministry. See? Praise God. Lalo na kayo din, mga kapatid. Kaya sabi rito ng Biblia, okay, Matthew 18:19, about unity. Again, I say unto you, that if dalawa nga lang, ang magkasundo, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Where 2 or 3 are gathered in my name. Amen. Na nagkakaisa in one accord. Amen. May love. See, pakikinggan sila ng Diyos at igagawad ni Lord sa kanila kung ano man ang kanilang pangangailangan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then the Bible speaks about unity in Ephesians. Sabi po rito, verse 2 and 3 of chapter 4, with all lowliness, sa buong kababaang loob and meekness, with long-suffering and forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So why did God appear to them on the day of Pentecost? Because sabi roon, they were all in one accord, amen. Sabi roon, in one heart, in one place, amen. And then they prayed for the Holy Spirit to come, and the Spirit came down like a mighty rushing wind, mga kapatid. So napakahalaga ng Jesus. So, ang unity, mga kapatid, ay sinabi ni Lord na, as I and my Father are one. Sabi niya, Lord, make us one. The believer and Jesus, I in them and them in me. You in me and I in you. Unity with Christ is important. And unity with one another is important. Kaya mga kapatid, yan ang pakanasain natin na magkaroon ng unity in the faith. Kaya nga pinadala ang fivefold ministry para gawing, amen, isa ang katawan ng Panginoon. Amen. Praise God. Kunti na lang. Sabi rito, ano pang kailangan ni Lord? Ano pang kondisyon niya? Matuto tayong magpatawad. Forgiveness is also a work of faith. How can you have faith in God and still have bitterness in your heart? Di ba? Sabihin mo, lingkod ako ng Panginoon, I praise the Lord, amen. Kristiyano ako, believer ako, pero may galit ka sa puso mo. Nagtatanim ka ng puot. See, imposible yun. That's the devil, mga kapatid. Kailan mapalayas ang diablo sa buhay mo? Dahil pagtatawanan ka lang yan, puri ka ng puri, tapos may diablo ka pala sa loob. See, you must learn how to forgive. Amen. Matthew 6:14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. It's a condition. Hingi ng kapatawaran sa Panginoon, pero hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Amang nasa langit. Amen. Matthew 18, sabi ni Lord kay Peter, or nagtanong si Peter, Lord, ilang beses ko ba patatawarin ang kapatid ko na nagkasala sa akin? 7 beses ba? 7 times? Lord, how often shall my brother sin against me and forgive him? Till 7 times? Ilang beses? Jesus said unto him, I say not unto this until 7 times, but until 70 times 7. Ilan yun? 490 times. Amen. So, kaya mga kapatid, kung ako man ay pagkukulang sa inyo, patawarin niyo ako, mga kapatid. Amen. Hindi lang ako isang beses marahil, may mga pagkukulang din ako bilang tao, pero sabi ni Lord, until 490 times. Amen. Magpatawaran tayo. Amen. That's the key to unity. Forgiveness, understanding, brotherly kindness. Amen. Hallelujah. Amen. Sino ho ba marunong magpatawad dito? At handang magpatawad sa mga nagkasala sa kanila. Amen. Apply it. Do it. Because without forgiveness, the Lord will also not forgive you. So, alalahanin natin yan. We must walk without any,
any hurt or bitterness in our heart. Madatnan ka ni Lord, nag-rapture na, pero meron ka pa palang bitterness. Paano yan, kapatid? Wala nang time. Repent now. Amen. Because the time is short and there will be time no longer pag dumating na ang takdang oras ng Panginoon. Amen. Huwag tayong magdala ng pabigat sa ating mga sarili. Tayo lang ang mahirapan, di ba? Pag meron tayong karga-karga na sama ng loob. Amen. So let each one of us, amen, face the Lord or take accountability of what you do. Yung kasalanan ni brother, hindi ko kasalanan yan. Hayaan mo siya, sila ni Lord ang mag-deal. Ipagpe-pray ko na lang siya. Hindi ko siya i-condemn, hindi ko siya sisiraan, kundi ipagpe-pray ko siya. Yan ang sabi ng prophet, di ba? Pray for one another. Not backbite one another. Amen. Hindi gawain ng Diyos yan. Amen. Yung magsiraan para ikaw yung bida, ikaw yung magaling, ikaw yung mas mainam. Hindi po natin gawain yan. As much as possible, sabi nga ng Biblia, yung forgiveness nagtatago ng maraming kasalanan yan. Amen. Praise God. So, what else? Pagpapakumbaba. Humility is a work of faith also. And the Bible said, whosoever exalted, ang sino mang nagmamataas ay ibabagsak ng Diyos. At sino mang nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. The way up is down. So kaya napakahalaga ang pagpapakumbaba. Gaano ka man karami ang pinag-aralan mo, gaano ka man nagtamasa ng karangyaan o kayamanan sa mundo, be still small in your sight. Amen. Si Pablo, amen, isang aral na pariseo pero nagpakumbaba. Si Moses, isang general, isang architect, pero amen, nung wala na lahat ng kanyang abilidad, doon siya ginamit ng Diyos. Dahil hindi, amen, yung sarili nating abilidad ang pwede nating gamitin. Gagamitin ka lang ni Lord pag wala ka ng kakayahan. Pag sinabi mo, Lord, kailangan kita sa buhay ko, hindi ko kaya, Panginoon, gamitin mo ako. Hindi yung magpipresenta, Lord, ako magaling, gamitin mo ako, mag-evangelize ako. Kaya ko yan, maganda ako magsalita. So, hindi yan, mga kapatid, dahil ang glory mapupunta sa iyo. Kailangan ang glory sa Panginoon mapunta, hindi sa tao. Amen. Wala tayong ginawa. Amen. Alikabok lang tayo sa lupang ito. Amen. We came from dust and we will return to dust. Amen. Kaya sabi rito, mga kapatid, sa Matthew 18:3, and he said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Amen. Kung hindi tayo magiging kagaya sa isang bata, alam niyo yung mga bata, hindi yan, magkaroon man yan ng pakikipag-away sa kanyang kapwa-bata, mga ilang minuto lang, wala na. Di ba? See? Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Di ba? Kaya sabi ni Lord, maliban na hindi kayo na maging mga gaya kayo ng mga bata, ay hindi kayo makakapasok sa karen ng Panginoon. See? Praise God. Kailangan, amen, ganito tayo mga kapatid. Matuto tayong magpakumbaba. Amen. Dahil kung wala si Lord, wala rin tayong magagawa. We are nothing without Christ. Amen. So everything that we have came from God. Amen. Gagamitin lang niya yan pagka isusuko mo sa Diyos yan. Amen. Sabi nga kahapon, kung anong nasa iyo, gagamitin ni Lord yan pagka wala ka ng magagawa pa. Yung dati mong mga abilidad, gagamitin din ni Lord yan. Kung magaling kang kumanta, gagamitin ni Lord yan. Pero hindi na sa sanlibutan, dito na sa Panginoon. Praise God. I-rearrange niya. Amen. Yung buhay mo. Glory to God. Kung dati kang sikat na mga ngawit sa nightclub o saan man, di ba? Amen. Yan ay alisin ni Lord at lilinisin ka niya, i-convert ka niya upang para sa kanya na ang kaluwalhatian niya mauwi. Amen. So, ganun din sa mga farmers, artists, whatever you are, ano man ang iyong kakayahan, gamitin mo sa Panginoon. And your labor will never be in vain. And the Lord. Finally, mga kapatid, ang pinakahuli, ang kondisyon ni Lord, magkaroon tayo ng pag-ibig. Charity, love. Amen. John 15:12, this is my commandment, that you love one another
as I have loved you. Maraming Kristiyano ang nagsasabi, nagkiklaim, pero hindi mo makita ang pag-ibig. Di ba? So, yan ang wala sa mga denomination. Because mostly denominations, they don't care, basta sila lang. See? May mga, hindi ko nila lahat, pero mga kapatid, mostly membership lang, usually. Pero dito sa atin, we are like a family. May malasakit tayo sa isa't isa. May pag-ibig tayo sa isa't isa, mga kapatid. Hindi tayo iba sa kapwa natin. Amen. Yung kahinaan, yung kalungkutan ng isa, kalungkutan din natin. Yung tagumpay ng isa, tagumpay din natin. We rejoice when a brother prospers. Amen. Hindi tayo naiinggit na kung mayroong umaasenso dito, di ba? Hindi sa Kristiyano yun, naiinggit ka. Amen. Sa harapan, oh brother, pinagpala ka ni Lord, praise the Lord. Pero sa likod, buti pa siya, ako hindi mo man lang pinagpapala, Lord. Di ba? So hindi ganoon, mga kapatid. Amen. We should be happy for everything na nangyayari sa mga kapatid natin ng pag-asenso. Di lang materially, kundi spiritual, di ba? So, kaya kailangan ng love dito. John 13:35, "This shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another." Dito mapapatunayan ng mga tao na, yung mga Christian na yan, nagmamahalan talaga sila. Hindi yung paglabas dyan sa tindahan, pati yung mga nagtitinda dyan, kung ano-anong mga chismis ang naririnig patungkol sa mga tao rito sa church. See? So, kailangan natin, mga kapatid, love, protect one another, edify one another. Amen. Glory to God. In 1 John 4:11, "Beloved, if God so loved us, ye ought also to love one another." Amen. Mga kapatid. Last, sabi rito ng 1 John, ito si John talaga ay ang pag-ibig, ang kanyang pinakaminsahe. "No man hath seen God at any time, so if we love one another, God dwelleth in us." Pagmahal daw natin ang isa't isa, ang Diyos nananahan sa atin. And His love is perfected. Nasasakdal ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung tayo ay nagmamahalan man din. So nawa, mga kapatid, ay makita sa atin yan ng pag-ibig ng Diyos, hindi lamang, amen, pakunwari. Amen. Kasi mahirap yung pakunwari. Mahal mo ang kapatid mo rito pagdating sa labas. Hindi na. Di ba? So, kaya kailangan, amen, totoo tayo. Hindi tayo ipokrito, mga kapatid. Kasi ang ipokrito, parang si Judas yan. Amen. Mahal niya si Lord. Hinalikan pa nga si Lord. Judas kissed Him, but he sold Him for 30 pieces of silver. See? Kaya mga kapatid, we must prove ourselves. Amen. Ang tunay na Kristiyano, maasahan mo na hindi kanya kailanman sisiraan, amen, mamasamain, hindi kanya pag-iisipan ng anumang mga negatibo. Because a Christian is always positive. We always have hope for each other. Na kahit manghina yan, amen, we are hoping na makabalik pa rin siya sa Panginoon. Kahit nagkamali yan, we are hoping na itutuwid rin siya ng Panginoon. Hindi natin tunuldukan na tinapos na natin, o hindi ka na Kristiyano, outside ka na sa bride. So, no. Sino tayo para humusga, mga kapatid? Sino tayo para magduduro ng kapwa natin? Amen. We must give, amen, that unselfish love to others. Because that's the real sign that you are a true Christian. If you read 1 Corinthians 13, sabi roon, "Though I have faith to move all mountains, though I have the gift of prophecy, though I speak in tongues of man and angels," see? Amen. "But without charity or love, I am nothing." So, tandaan natin yan, mga kapatid. Kung wala tayong pag-ibig, amen, hindi ka Kristiyano. Diba? Ang Israel, tingnan mo ang Israel. Ano ang kanilang motto? Ang kanilang slogan, "An eye for an eye, a tooth for a tooth." Nung binomba sila ng Gaza, bobombahin nila. Pinatayan sila ng tao, papatayin din nila. Pero sa Panginoon, love your enemies. Pray for those that persecute you. Hindi tayo gumaganti, mga kapatid. Ang Kristiyano, sinisuklian niya ng mabuti yung gumagawa ng masama sa kanya. Hindi yung masama pa ang igaganti mo sa kapwa mo. So, kaya mga kapatid, yan ang isang tanda. That's the evidence of your Christian if you have love for one another.
Because that's the commandment of Jesus. And sabi ni prophet, walang makakarating doon sa lugar na yon, in that heavenly place, until you have perfect divine love in you. So, sino po bang umiibig sa Panginoon sa umagang ito? Sino ang umiibig sa kanyang kapwa sa umagang ito? Amen. Nawa, masumpungan tayo ni Lord na may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Amen. Sabi rito sa final admonition natin, sabi ni Lord, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Ano yung overcoming na yan? What will you overcome? Overcome your hatred, overcome your envy, overcome your fears, overcome everything. Kaya sabi ni Lord, pag nag-overcome ka, amen, sa lahat ng bagay, hadlang, trials, and suffering, then you will sit with me in my throne as I am seated in my Father's throne. Do you love Him this morning? Amen. Are you an overcomer this morning? Napagtagumpayan mo na ba ang mga problema mo? Ang mga pinagdadaanan mo, ikinumit mo na ba kay Lord? Amen. Sa ating sarili, hindi natin kaya. Amen. We need Jesus Christ in our life. Because without Him, we can do nothing. Amen. Awitan natin ang Panginoon. Let's sing that song, I will be an overcomer, before we pray for one another. As we call on the musicians, amen. Amen. Are you fighting a battle this morning? Amen. Do you feel alone and stranded? Amen. So, we must have the victory in Christ. Amen. Awitin natin ito, mga kapatid. Amen. I believe this is a very encouraging song. Amen. I will triumph in my trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain and walk through the fire untouched. Amen. Let's sing that song. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. Amen. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Hallelujah. In the battle I'm fighting that brings me to my knees, when I feel alone and stranded,